Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Jinx. Kasama ko po si Kuya Joe Domingo. At nandito na po kami muli. At ang aming topic ngayon ay tungkol doon sa paglinaw ni Jesus Christ. Kinumpare niya po ang kanyang old commands at saka yung new commands. Na alam niyo po naman, siya po naman ang gumawa ng old commands. Yun po ang kanyang talagang dinahandahan niya hanggat sa nakita niya na handa na po ang mga apostles niya. Kaya sabi niya, ito po ang diferensya niyon. At yun po ang aming topic ngayon. At titignan po namin kung paano po namin ma-analyze itong mga paglinaw ni Jesus Christ sa lumang command na maging bago. I give you a new command, sabi niya. Kaya makinig po kami sa amin at maraming salamat po at kayo laging nakikinig sa amin. Magandang umaga po uli sa lahat. Andito po uli kami, members ng JET, Jesus Evangelical Team, para magkwentuhan lang po tayo patungkol dito sa ating spiritual life. Ang isa-share po namin ngayon ay nasa John 13:34. Ang sabi po mismo ng ating Panginoong Jesus, "A new commandment I give to you, that ye love one another as I have loved you, that you also love one another." So, kung titingnan po natin, ang new commandment po ng ating Panginoong Jesus ay founded on love. Una, love God. That is the greatest commandment. Then, ito mismo, sa verse na ito, parang sinasabi niya na, love others as you love yourself. So, bakit ba sinasabi na new commandment ito? Kasi po, ito po ay parang ine-emphasize po ng Panginoong Jesus dito sa verse na ito na meron tayong mga sinusunod na mga nakakahon. Sabi nga ni Brother Jinx kanina, nakakahon eh. Pero kung titingnan po natin, meron pong pwedeng i-expand natin yung ating lawak ng pag-iisip na hindi po nakakahon lamang. So, kung titingnan po natin yung ating booklet na Faith Organized, there are 17 commands na nandito. Pero isa lang po ang bibigyan ko dito ng pansin. So, sa akin po ay yung Matthew 5:38-39. Sinasabi po dito ng ating Panginoong Jesus, "You have heard that it was said, an eye for an eye, a tooth for a tooth. But I tell you not to resist an evil person. Whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also." So, yung sinasabi dito na it was said before, ito po yung sa Old Commandment na sinasabi, an eye for an eye, a tooth for a tooth. To parang kung suntukan na to, di ba ganon? Pero ang sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus, if somebody would slap you on the right, ibigay mo pa ang iyong kabila para papaslap din. Ang ibig sabihin po nito ay, kung meron pong somebody na mananakit sa atin, it's not good na we will retaliate ng masama din po. Kasi parang ang sinasabi nga natin, kung hindi ka mabuti sa akin, hindi din ako mabuti sa iyo. Pero iba po ang turo ng ating Panginoong Jesus. Ang sinasabi po dito, if we are hurt physically, emotionally, or mentally, our instinct is to inflict pain, the same pain to other persons. Ito po yun ang trabaho ng devil. That is why God is continually calling us to share love instead of bringing pain and hatred. So, andun lagi yung pag-unawa. Andun lagi yung ini-extend mo yung iyong effort to understand the other person. So, that is why God is calling us talaga na magiging more understanding, magiging more patient sa iba at intindihin natin bakit nga ba siya ganon ang kanyang ugali. So, God never stopped loving us. He loves us unconditionally. Ang Panginoon nga po, kahit nagkakasala na tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. He is always a forgiving God. Sabi nga dun sa Bible, may nagtanong, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times,
but 70 times 7. 400 plus po na times na papatawarin mo siya. Pero hindi po natin magagawa ito on our own. We need po the Holy Spirit to be with us. And the love of God in us para magawa natin to. Kasi forgiving and being understanding to others ay beyond po yan sa reasons natin. It's hard to do that. So, it is not good for us to accumulate pain in our hearts kasi magkakasakit tayo, tataas ang ating blood pressure, magkaka-stress tayo. So, mas tayo nagsasacrifice kung meron po tayong anger and hatred sa ating mga puso. Then, of course, mas lalo na po hindi maganda kung if we take vengeance to people doing wrong to us. So, instead of giving hatred and anger, give love. But you have to ask God to bless us with self-control, patience, and a forgiving heart. Basically, ito po yung isa sa mga turo ng ating Panginoong Jesus. And with this, we would have a peaceful life with everyone. Kaya maraming salamat po. God bless. Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito na naman kami. At isa sa mga huling habilin ng Panginoon natin sa San Juan, chapter 13, verses 34 to 35, yun nasabi niya, yung kanyang tatak na kabarkada niya tayo. Kasi magkakabarkada, may kapare-parehong ugali yan eh. Kaya makikita mo kung sino yung namumuno. Ang tawag natin dyan, brand. So tayo mga Kristiyano, branded tayo. Malalaman natin talaga kung ang sinusundan natin yung ginagaya natin ay si Jesus Christ. Pagka nag-aaral ako ng Biblia, pag tinawag na disipulo, lalo na pag si Jesus nagsasalita, pinapalitan ko kabarkada. Malalaman nilang kabarkada ko kayo, sabi ni Jesus, sa pamamagitan ng uri ng inyong pagmamahal sa isa't isa. Kasi yung pagmamahal nyo yan ay tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya sabi niya, love one another as I have loved you. At 3 uri ng pagtugon sa mga transaksyon natin sa mga tao. Ang totoong transaksyon, yung tao lang. Kasi gawan mo ka ng mabuti, suklian kita ng mabuti. Gawan mo ka ng kasalbayan, suklian kita ng kabayan. Yan yung tinuro din sa mga Hudyo nung araw. Ang tawag nung araw dyan, lex talionis, the law of retaliation. Binulag yung kaliwang mata mo, bulagin ko na yung kaliwang mata mo. Hindi pwedeng kanan. Binulag ko yung dalawang mata mo. Magbabayad na naman ako, bulagin na naman yung sa kabila. Kaya wala nang maidudol na buti yan kasi gantihan yan. Yan yung inaalis ni Jesus Christ. Sa simula pa, pag nagbabasa tayo ng Biblia, ang nakikita natin lang yung naging kasalanan, binibintang kay Adan. Pero actually, nagsimula si Eva. Gusto niya maging tulad ng Diyos. Yun din ang gusto ni Satanas nung araw. I will be like God, sabing ganyan. So, ang nasimulan nun, para ba nagsindi ka ng apoy sa dayami? Tuloy-tuloy na apoy yun. Mahirap putulin yun. Yan yung kasamaan ng ginawang simpleng, hindi pakikialam ni Adan kay Eva na dapat sana sila, ba't ginawa mo yan? Ganyan. Hindi na lang siya kumibo, si Adan. Tinuro na lang niya si Eva. Pinagbintangan pa si Lord, di ba? Sabi, yung babae niya na hindi ko naman in-order sa'yo, yan nag-alok sa akin ito. Tignan niyo, isipin niyo yung ganyan. So, imbis na umamin na lang siya sa, sorry Lord, di ko siya naturuan. Sana siguro wala tayo sa ganitong kalagayan. Anyway, ano nasimulan nung maliit na kasalanan na yon? Nagsimula na magsindi ang kasalanan. Yung kasalanan parang apoy na kumalat. Isipin nyo, yung konting gulo na yun hanggang ngayon, palaki ng palaki, parami ng parami. Kaya nga nung nagsala, yung unang bunga ng pagsuway, si Abel, kumain ng laman. Sabi doon sa Biblia, ang kakanin nyo lang yung mga bunga ng prutas ng puno. Kumain siya ng laman. Nagdanak siya ng dugo kasi may pinatay siyang may buhay, yung tupa. Hindi lang nga pinatay niya, kinain niya pa. Pagkasabi ko, may ginawa kang gano'n, gagantihan ka. Kaya siya naman, ginantihan siya ng dugo naman niya ang nakuha sa kanya sa pamamagitan ni Cain. Nung si Cain naman, sabi niya, nung pinalaya siya,
Paano kung makita nila ako? Ako naman ang kanilang saktas. Sabi ng Panginoon sa kanya, gagantihan natin ng 7 beses yan. Isipin yun, simpleng pagsuway, parami ng parami ngayon. Gagantihan ng 7 beses. Ngayon, ilan na? Nakikita natin sa balat ng lupa ngayon. Gantihan ang gantihan, ang gantihan, ang gantihan ang mga tao. Kasama na yung mga tribo ng Muslim, tribo ng Hudyo. Tapos ngayon, kung ano-ano pa tayo, kung ano-anong bansa, hindi na mapigilan sa laki. Pero hindi natatanggal sa bawat isang tao yung dapat nating gawin na kabutihan. Hindi nawawala sa atin yon. Kasi ginagawa natin kabutihan sa mga mahal natin sa buhay. Ngayon, pwede ko hatiin sa 3 uri yung pagganti natin sa ating kapwa. Pag may ginawa sa ating kabutihan, binibigyan natin ng tip, binabayaran natin ng kabutihan. Pagka ginawan tayo ng masama, ginagawan din natin ng masama, gagantihan natin, aabangan natin. Yan ang tawag dyan, makatao. Transaksyon. Bigyan mo ako, bigyan din kita. Huwag mo akong bigyan, di rin kita bibigyan. Yan ang transaksyon. Yan ay makatao. Makalupa yan. Ito naman ang makademonyo. Ginawan mo ng mabuti, susuklian ka ng masama. Si Satanas lang kayang gumawa niyan. Kasi kadalasan pag ginawan ka ng mabuti, susuklian mo ng mabuti. Pero si Satanas, sundin mo siya, gagawin ka ng kasamaan. Pero ang Diyos, iba sa lahat. Kabaligtaran nun. Gawan mo ng masama ang Diyos, susuklian ka niya ng mabuti. Patatawarin ka. Ang kondisyon niya lang ay tumalikod ka sa kung anong ginagawa mo, bumalik tayo sa Kanya. So that is divine. Ito yung gustong sabihin sa atin ni Jesus Christ. At magsisimula muna yan doon sa taong malalapit sa atin, lalo na yung mga kamag-anak natin, asawa natin, pamilya natin, at sa mga anak natin. At tapos sa kapitbahay natin, at pati sa mga kaaway natin. Doon tayo kasi makikilala, ba't ganito itong taong to? Kakaiba. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng santo is extraordinary, kakaiba. Gawan mo na masama kung gumanti mabuti. Yan ang tawag dyan, mga bayani. Tayo mga Kristiyano ay bayani ng sangkatauhan ngayon kasi hindi tayo gaganti sa mga nangyayari, kundi ang ganti natin, ipagdasal pa natin dahil yun ang sinasabi sa atin ni Jesus Christ. Let us pray for our enemies. So, wala na yung the law of retaliation, kundi ngayon, the law of love. Sana ipakalat natin, paramihin natin yan at masumpungan ng mundo ang katahimikan sa pamamagitan ng paggaya sa ating Panginoong Jesucristo. God bless all of us.